Pagkarating ni Heidi sa Manila, agad siya nagpaalam kay Derek na mag-o-off. Sa katunayan, kailangan siya ng grupo nila para kay Sandy. No. N-O. Malakas sa tinigyan ni Derek kay Heidi. Please, kailangan lang nila ako. Giit sa lalaki. Di na siya nagkaila dito, total alam naman ito ang pagkatao niya. Bakit bang tigas-tigas ng ulo mo? Gigil na saba ni Derek sa babaeng nasa harapan. This is my work. Look! Buhay ng kaibigan at kasamahan ko nakasalalay dito. If I were in her case, ganito rin ang gagawin nila. Paliwanag pa nito. Naiinis na siya dahil bakit kailangan pa niyang paliwanag dito? Eh hindi naman niya to boyfriend or asawa. I know. Kaya nga ayaw kitang payagan eh. Napakadelikado at di niya maituloy-tuloy ang sasabihin. At ano? Gigil na sabad ni Heidi sa lalaking nakikipagmatigasan sa kanya. At ayokong mapahama ka. Pwede ba hayaan mo ng ang mga kasamang magligtas sa kaibigan mo? May mga pulis naman kung hihingi sila ng backup. Katwa pa nito. Pwede ba, Derek? Hindi kita asawa, okay? Kung ano man ang mangyari sa akin, it's my responsibility. Sarili ko to. Gigil niyang turan. So, kailangan pa ba maging asawa kita bago ka tumigil sa trabaho mong yan? Wika nito. Biglang natigilan siya. Fine. I will set the wedding to my ninong. Judge siya. Anito at saka tumalikod sa kanya. Di naman gustong magdiwang ng kalooban sa sinabi nga ng lalaki, ngunit natauhan din siya na maalalang sinumpa ang tungkulin sa grupo. You train like a robot, then act like a robot. No feeling, no love. Mission is mission. Kahit di siya pinayagan ng lalaki, umalis pa rin siya. Binilin muna niya kay Manang Bining at Aling Maring ang mga bata. Thanks God, dumating ka rin. Bungad ni Winona sa kanya. Naka-full battle gear na mga ito kasama roon si Alexis na naghahanda na. Napabaling siya sa isang pamilyar na mukha. Mukha nakita naman ni Winona ang ginawang pagsulyap sa babaeng naroon. Good. Taka, come here. Tawag nito dito. Taka, meet Heidi. Heidi si Taka. Bago nating kasamahan, you both need to talk. I think may kinalaman na misyon ninyo sa isa't isa. Nagkatinginan sila ng babae. Doon ay malapit ang nakita ang mukha nito. Maganda ang maliit nitong mukha. Artistahin ang kutis at mukha. Habang pinag-aaralan ng bagong kasamahan, hindi niya maiwasang maalala ang mga larawan nito sa bahay ng mga Villarica, maging ang pagtanaw ni Derek dito buhat sa malayo. Tila nakaramdam siya ng selos sa bagong kasamahan. Hi! Tinig nito na gumambala sa kanya. Hi! Balikbati rito. So, on a mission ka ba sa Villarica? Malamang wika nito, saka ramdam ang pagtalim ng mga mata nito nang sabihin ang huling sinabi nito. Oo, ikaw. Di ba ikaw yun sa mga sibilya? Anya rito. Minsan din kasi nilang napag-usapan ng tungkol sa mag-asawang sibilya noon. Yup. Anito na nakangiti. Napangisi siya. Masarap sa una, pero kapag gusto mo nang nadali, mahirap at masakit na. Aniya sa isipan na makitang excited pa ang kasamahan sa misyon nito. Naghanda na rin siya. Naka-full gear na rin siya at matamang kinakabit ang kanyang earpiece. Nang marinig ang tinig ni Angelique. Ladies, be ready. Location, Marilao, Bulacan. Near Dustin Poultry Farm. 100 meters away from the highway. Copy. Anito. Copy. Tura nilang lahat sa kasamakay sa kani-kanilang sasakyan. Taka, stay with Heidi. It is your first mission. Heidi will cover up you. Utos ni Winona. Samantala, halos mabulabog ang buong kabahayan sa sigaw ni Derek. Di ba kabilin-bilinan ko? Huwag ninyo siyang papalisin ng bahay? Sigaw niya sa bawat kawaksing na kailera sa harapan niya. Sumagit lamang siya sa munisipyo dahil may kailangan siyang pirmahan pero wala na pala ang babae. Humanda ka sa akin mamaya, Heidi. Gigil na turan sa sarili. Anong kaguluhan to? Mariing tinig ni Teodoro na papasok sa kabahayan nila. Napapalakpak si Nadel at Dean na makitang tila na sakol na bata ang ama na kanina'y gustong magliyab sa galit. Ano to, Derek? Anito nang tumapat sa kanya. Pa, aniya na tila babata. Ano? Tinig ng ama. Naiinis ako kasi binilinan ko silang huwag payagan si Heidi na umalis ng bahay. Saglit lang ako sa munisipyo, wala na to? Katwiran sa ama. Yan ba? Leave them. Ako ang pumayag na mag-off siya. What? Gulat na sambulat sa ama. Pa? Pwede ba, Derek? Enough. She needs off. Kung hindi mo siya hinihila-hila sa kung saan-saan, di dapat maayos, di ba? Ani ng ama na nagpatameme sa kanya. Natahimik silang lahat. Meeting adjourned.
Wika ng Don at saka nagpulasa ng mga kasambahay na nakilera. Inis pa rin siya dahil sa pagsuway ni Heidi sa kanya nang marinig ang dalawang anak. Papa! Papa! Wika ng mga ito. Napangiti siya ng pinagmamasa ng mga ito. Daddy! Tinig ni Jove. Napalingon siya rito. Bakit anak? Ani rito. Daddy, may kilala ka bang Beneto? Anito. Napakunot noo siya. Binundol ng kaba ang dibdib sa pangalang binanggit ng anak. Bakit anak? Saan mo nalaman ang pangalang yan? May kumausap kasi sa akin sa school. Tinanong ko ako ba yung anak mo daw? Inosenteng wika nito. Shit! Aniya sa isipan. Anak, next time if someone talk to you na hindi mo kilala, huwag kang lalapit, okay? Paalala pa sa anak. Sa sinabi ng anak, mas lalo siyang natakot sa seguridad ng mga ito. Maging ang kambal ay natatakot na sa kanya. Buti nga't natawagan niya pa mga itong tumira na muna sa kamag-anak ng mga magulang ng mga to dahil tiyak hindi titigilan ng mga ito ang kanyang bahay. Maghapon siyang di pinatahimik ng isipin patungkol kay Beneto Manansala, ang lalaking tinutukoy ng anak. Isa pa hanggang sa oras na yun walang Heidi na dumarating. Ines na nilamukos ang mukha habang pasalit-salit ang channel na pinapanood hanggang mapakontingin sa isang breaking news. Putya, bakit may parak? Sigaw ni Winona na marinig ang hun ng sirena. Maswerte ka, Samuel Del Monte. Dahil wala pa kaming solidong ebidensya. Dahil kung hindi sa kulungan ng bagsak mo. Matiim na wika ni Alexis dito habang nakatutok sa sentido nito ang 45 caliber pistol nito. Nasa likod naman nito si Sandy habang nagsusumamo sa kanilang pakawalan na lang nila si Samuel. Tara Sandy! Yakag ni Angelique para makasibat na sila. Ngunit tila malamlam ang mga matang tumitigto kay Samuel. Sandy! Tawag niya sa kasamahan bago pa sila makita ng mga pulis. Alam pihit namang sumunod sa kanila ito. Ramdam ni Heidi ang damdamin ni Sandy. Batid niyang nahulog na rin ang puso nito sa lalaking dapat ay misyon lamang nito. Sa nasaksiyang paghalik ng lalaki dito, batid niya, may namamagitan sa mga ito, lalo pa nang tutukan nila ng baril ang lalaki, halos isang kanan nito ang sarili, wag lang itong masaktan. Mabilis nilisan ang lugar na iyon. Lahat sila ay pagod pagdating sa headquarters nila. Medyo may kalayo ng misyon kaya't paggabi na makarating. Anak ng pating, alas 7 na. Sipat sa orasan. Alam niya malalagot na naman siya kay Derek. Mabilis siyang lumulan sa kotse at umuwi. Lalo siyang nainis nang halos isang oras siyang naipit sa trapiko sa daan pa uwi. Naman, kung mamalasin nga naman. Maktol sa sarili. Halos mapadalsal siya na makarating sa bahay ng mga ito. May bukas pang ilaw. Nag-sign of the cross muna siya bago maingat na binuksan ang gate. Ingat na ingat. Yes. Aniya na makapasok na hindi nakakagawa ng ingay. Nang makarating sa main door, maingat na pinasok ang spare key niya. Tsaka tinanggal ang sapatos at binitbit yon upang di makagawa ng ingay. Tira tuloy isa siyang magnanakaw na ingat na mahuli. Maingat ang mga galaw at patingkayad na maglakad patungo sa silid nila na magsalita si Derek. Hindi ko alam na bukod sa pagiging detective mo, talent mo rin maging akyat bahay. Dinadaig mo pang magnanakaw sa ayos mo ha. Sita nito. Natulo siya sa kinatatayuan. Putya, may sakaboti yata tong lalaking to. Di ba kabilin-bilinan ko wag kang aalis? Nakakasindak na wika nito. Di siya nakasagot dito. Nambigla lang siya nitong pangkuin at tila sako ng bigas sa balikat nito. Ano ba? Ibaba mo nga ako? Aniya sa baybayo sa likod nito. Pero parang bato ito. Tuloy-tuloy lang sa pag-akyat hanggang sa ibaba siya nito sa kama nito. Ano bang gagawin mo sa akin? Nahihintakutang wika. Ngumisi ito sa kanya. You deserve a punishment. Anito. Saka hinubad ang t-shirt. Sige, ituloy mo at sisigaw ko ng rape. Banta sa lalaki. Natawa na malakas si Derek sa sinabi niya. Go ahead. Amok pa nito at saka tumabi sa kanyang kama. Humiga, padapa. Sabay sabi, massage me. Nakita ni Derek ang pagkagitla sa mukha ng babae na magsalita siya. Mas lalo siyang naawa rito na makitang tila hapong-hapo ito sa ginawa nito kung ano man yon. Masyado lang siyang nag-alala dito. Hindi niya tuloy maituloy ang pagalitan nito sa ginawang pagsuway nito sa kanyang utos. Mukha namang walang nangyaring masama dito. Kaya pagkababa sa kama niya, hindi maiwasang matawa sa reaksyon nito. Mukhang gagahasain to sa itsura nito ah. Lalo pa na malaki ang mata nito nang hinubad niya ang kanyang damit pang itaas.
Sige, ituloy mo yan at sisigaw ako ng rape. Banta nito. Go ahead. Massage me. What? Bulalas ni Heidi sa utos ng lalaki sa kanya. Pagod siya tapos pagmamasahihin siya nito. Ano to, sinuswerte? Noon kang mamasahihin niya to. Grabe, ang tagal. Dinig pang angal ng lalaki. Hindi ako masahista, no? Maktol niya at saka umusog palayo konti dito. Masyado tong mabango lalo pat nanlalagit na siya. Pasimple niya tuloy inamoy ang sarili niya. Mamasahihin mo ako? O mas gusto mo ako magmasahe sa'yo? Anito na humilata na buhat sa pagkakadapa nito. Biglang nagtama ang paningin nila at masala siyang na-conscious. Akma na siya nitong hahawakan ng tumalima siya. Okay, dapa! Utos nito. Nakitang umiti ito at saka dumapa. Tila napasa siya na magkalapat ng mga balat nila. Sinimulan niya sa balikat nito. Harder! Utos nito. Diniin niya naman. Harder! Utos pa rin ito. Mas idiniin pa niya. Harder! Ulit pa nito. Nainis na ng tuluyan si Heidi. Halos suntukin na niya ang likod nito. Ouch! Masahe ha, hindi suntok. Nakakainis ka naman eh. Harder ka ng harder. Kaya binigyan kita ng hard. Ano? Harder pa ba? Gigil na wika niya sa lalaki. Okay, make it soft. Tila nang aasar pa nitong wika. Ewan ko sa'yo. Tuluyan na siyang nainis dito kahit iiwan na lamang niya. Tuluyang nawala ang galit ni Derek na makita na mumal na sa inis si Heidi. He find it cute. Oh, saan ka pupunta? You're not done yet? Awat sa papalabas na babae. Masayin mong sarili mo. Singal nito at saka sinara ang pintuan sa sagid niya. Pagkalabas ito'y sumili ang ngiti sa labi niya. Ngiting si Heidi lamang nakapagbibigay sa kanya. Heidi Lynn Mondragon. Usal sa kompletong pangalan nito. Samantala hanggang sa pagtulog, inis na inis pa rin si Heidi. Masyado na kasi siyang napapalapit sa lalaki at di niya malaman kung bakit tila gustong gusto niyang damdamin kapag nagkakalapit sila. Nakatulugan niya tuloy ang matinding inis nito, idagdag pang tila maging sa panaginip hindi siya tinantanan ng lalaki. Habol ang hininga na magising siya kinaumagahan. Grabe, ang tindi ng panaginip niya at tila ba nahihibang na siya. Heidi, wake up! Wake up! Gigil na turan sabay pokpok sa ulo para maalog. Ngunit mas lalo siyang nagitla ng maliwanag ng loob ng silid, gawa ng liwanag buhat sa bintana. Idagdag pa isa kinaman ng bining at aling maring nakasamahan sa silid, wala na sa kinahigaan. Mabilis niyang inayos ang higaan saka dumiretso sa banyo upang mag-imis. Mabilis ang galaw at mabilis na lumabas. Wala siyang makita sa kusina, marinis at masinop. Napakunot noo siya. Nasaan ang mga tao? Aniya. Tsaka hinanap ko nasaan ang mga bata. Wala ang mga ito sa playroom, wala sa sala, wala sa pool, wala sa lahat ng room maliban sa kwarto ni Derek. Imposible. Aniya sa sarili. Kung lahat nasa silid nito, hindi maaaring maging lahat ng katulong naroon din. Ni isa'y wala siyang makita? Nasaan kaya sila? Aniya na may pag-aalala na. Namaya may makarinig siya ng tinig buhat sa silid nga ng lalaki. Napakunot noon siya dahil tinig yun ni Derek. Ngunit bigla siyang natawa dahil kumakanta ang lalaki at sintonado ito. Mabilis na tinanunton ang pasilyo. Napatigil siya na sabayang mag-iyakan ng dalawang paslit. Shhh! Alon nito na naririnig buhat sa labas. Tigil na, ito na, kakanta na tayo. Pag-aalo pa rin ito sa mga bata. Nang tila hindi maawat ang mga ito sa pag-iyak ng mga bata, nagpasya na siyang pasukay na marinig ang pagkanta ng lalaki ng tatlong bibe. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa, siya leader na nagsabi ng kwak-kwak. Kanta nito sabay sayaw ng chicken dance dahilan para mapahagikik ang mga bata. Di tuloy maiwasang mabunghalit ng tawa si Heidi sa napapanood na pagsayaw ng lalaki. Tila ginanahan pa to na makitang tumatawa ng mga paslit sa ginagawa nito. Hindi niya mapigilan na mapangbungis-ngis na makitang nagwigwiggle-wiggle pa ang puwet nito na gaya na sa isang bibe. Mabilis napalingon si Derek sa may pintuan nang marinig ang pagbungis-ngis. Daoy na silayan si Heidi. Napahinto tuloy siya na wala sa oras. Napagod din siya sa kasasayaw, wag lang umiyak ang mga ito. Good, you're awake. Mabilis na baling nito sa kanya upang maitago ang pagkapahiya. Nasaan sila? Tanong sa mga kasamahan. Si Aling Maring may sakit ang asawa.
Si Manang Bining naman nanganak ang anak. Yung dalawa nagsimba at namalengke na rin. Nito, ang papa mo? Di napigilang itanong. Napatingin to sa kanya. Bakit ganyan ka makatingin? Masama bang tanungin ko kung nasa ng papa mo? Mabilis na depensa dito. Di naman, may kinatagpo lang. Nito at saka umupo sa kama nito. Naroon naman si Jove na busy sa iPad nito. Napaisip siya kung sinong kinatagpo ng Don. Hindi kaya tamang sinabi nilang may kinalaman na mag-amang Villarica sa sindikato ng droga sa Kalakhang lalawigan? Maya-maya'y tumunog ang cellphone ng lalaki at agad niya yung tiningnan. Bago tumingin sa kanya, iniwan sila nito at lumabas sa balkonahin nito. Naging matalas ang pakiramdam na tila importanteng tawag na yon. Pasimple siyang lumapit doon upang marinig ang pag-uusap nila ng sino mang tumatawag dito. Hello, ani Derek. Mabuti naman at sinagot mong aking tawag. Bruskong tinig buhat sa kabilang linya. Anong kailangan mo? Diretsahang wika nito. Tumawad to sa kanyang sinabi. Pinapasabi ni Bossing na nakabantay lang kami sa inyo. Baka raw kasi nakakalimutan mo. Alam niyang may babae dyan sa bahay mo na isang kasapi sa grupo under ng NBI. Inaalam pa ni Bossing kung sinong leader nila. Binabalaan kita, Derek. Layuan mo ang babaeng yan o papatayin din namin siya. Banta ng tinig. Nainis si Derek sa sinabi nga ng lalaki sa kabilang linya. Walang iba kundi si Beneto. Ang kanang kamay na malaking taong nasa likod ng sindikato na nais ipatumba ng kanyang ama noon. Sayang nga lang at hindi sila nagtagumpay. Ito ang lalaki nagabot sa Tito Ramon niya ng baril upang patayan ang matalik nitong kaibigan. Hayop! Wag na wag mong kakantiin alaman sa kanila. Ako mismong papatay sa'yo. Hindi mapigil ang wika ni Derek. Napamura si Heidi sa isipan nang marinig ang sinabi ni Derek kahit may kahinaan yon. Mukha ngang may malalim pang lihim ang mga ito. Napatigil lang siya sa pakikinig na magsimulang umiyak ang dalawang bata. Kaya mabilis dinaluhan ang mga ito. Hay nako, kaya naman pala eh. Aniya na makitang nag-aaway ang mga ito. Enough kids, tama na. Aniya pa na tila naintindihan siya ng mga ito. Kinuha at kinarga si Dale, ngunit tila nagselos naman si Lynn at mas talo pang lumakas ang pag-iyak nito. Hindi niya tuloy malaman kung bibitawan muna si Dale at ito naman ang kakargahin. Nang marinig ni Derek na nag-iiyakan ng mga bata sa loob, agad nang pinatay ang cellphone kahit nasa linya pa ang lalaking kausap. Pagpasok nakitang hindi magkandaduto si Heidi sa mga ito. Karga rito si Dale habang tila nagsiselos namang nakahakap sa isang hita nito si Dean na umiiyak. Mabilis siyang lumapit sa mga ito. I will carry him. Sabay yukod upang kunin si Dean, ngunit kapit na kapit to sa hita niya. Pinilitong kunin ni Derek ngunit pati mahaba niyang palda, hinila din ito. Nabigla pa si Heidi, lalo na't degarter lamang ito. Agad niyang hinawakan bago pa tuluyang maibaba ito na nagwawalang bata. It's okay. Here. Kunin mo muna si Dale? Aniya at inabot si Dale dito. Sa pagkuha nito ng batang kalong niya ay hindi naiwasan na magkadikit ang balat nila. Muli, tila napaso siya sa pagkakalapat nilang iyon, lalo pa tila ayaw din ng batang pumunta sa ama nito. Sinubukan niya munang patawanin to bago pa nakuha. Mabilis namang kinarga ni Heidi si Dean na hapuna sa pag-iyak. Tama na, baby, tama na. Yan tuloy, pagod ka na. Malambing na wika sa bata habang pinupunasan ng pisngi nito. Habang pinapatahan ni Heidi ang anak niya, hindi niya mapigilang tingnan to. Ang bawat pagbukas ng bibig, galaw ng kamay, ang lahat dito. Sa nakikita dito, batid niyang magiging mabuting ina ito kung sakali. Biglang na-conscious si Heidi sa gilid ng mga mata, nakitang nakatitig sa kanya si Derek. Tila matutunaw ang puso niya sa klase ng titig nito, kaya hindi siya mapakali, lalo na't nasa loob sila ng silid nito. Daddy, I'm hungry. Angal ni Jove na nooy nakatayo na. Bigla siya naginhawaan at pasimpleng nagpasalamat dahil nawala sa kanyang tingin ng lalaki. Okay, let's go down. Aniya sa mga anak. Karaga niya si Dale habang si Heidi naman ang kay Dean. Kasunod naman si Jove. Daddy, I want pancake. Ungot ni Jove habang pababa sila ng hagdan. Nang biglang bulabugin sila ng palakpak. Mabilis nilang nilingon ang pinanggagalingan noon at galingan sa isang babae. Sheena, what are you doing here? Bakit ka nakapasok? Sunod-sunod pang tanong ni Derek sa babae. Kilala ko ng security mo. Gaya ng sabi ko, babalik at babalik ako dito hanggat hindi ko nakakuha si Jove. Anito na sa dididong makuha ang bata. Anyways, you look good, Derek. Mukhang magaling mag-alaga ang syota mo.
Tila sarkastikong sad pa nito sabay tingin kay Heidi. You look great. Like a whole happy family walking down the stairway. Dagdag pa nito. Maging si Heidi na patigil sa huling sinabi ng babaeng kaharap. You look great like a whole happy family. Tumatak yon sa kanyang isipan. Naisip niya tuloy paano kung magkaroon din sila ni Derek ng sariling pamilya, mga anak. Wait me here. Dinig ni Heidi wika ni Derek sa babaeng naroon na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tsaka nagpatiuna tong pumasok sa komedor. At nilagay sa isang high chair si Dale. Ganon din ang ginawa niya kay Dean. Give them food. They will play. I have to talk to her. Bilin pa nito sa kanya. Nakamaang lang siya dito habang nagsasalita, habang nakayuko naman si Jove. Are you okay? Alalang tanong sa bata. Hindi to sumagot. Mabilis binigyan ng pagkain ng 2 paslit para hindi mag-iyakan. Kahit gustong-gusto niyang sundan ng lalaki upang alamin ang pag-uusapan nila ng babae hindi magawa. Heidi? Naiiyak na tinig ni Jove. Yes, shh, don't cry. Awat dito. Dinig pa niya ang pagsinok nito. I think daddy's gonna give me on that woman. Anito tila alam na niya kung bakit kinakausap to ni Derek. No, hindi. Hindi kanya ibibigay, okay? Huwag ka nang umiyak. Ani ang naiiyak na rin, lalo na't naalalang huling sinabi ni Derek patungkol sa mga bata. Niyakap niya si Jove. Doon bumalong ang luha dahil ramdam na ramdam ang nararamdaman nito. Sa maikling panahon, minahal na niya ang mga bata. Lalo pang bumuhos ang luha niya nang yakapin siya nito na mahigpit. Please talk to daddy. I don't like her. Please, promise me. Pagmamakaawa pa nito. Hilamang luhang nalayo ito at tiningnan. Halos madurog ang puso niya habang nakikita na halos maghalo ng sipon at luha nito sa labis sa pag-iyak. Okay, promise. Huwag ka nang umiyak. Pati tuloy ako naiiyak. Aniya rito upang patahanin. What's happening here? Tinig ni Derek nang makabalik siya sa komedor. Nakita pa niyang mabilis sa pagbahid ng luha ni Heidi kahit nakatalikod to sa kanya. Maging ang anak na si Jove umiiyak pa rin. Buti nilang dumating na ang 2 kawaksi. Inutusan niyo munang bantayan saglit ang mga bata at pakainin ang mga ito. Can we talk? Garalgal na boses. Napakunot noo si Derek kung ba't umiiyak ang babae. Nang bumalik sila sa sala, wala na rin ang babaeng panauhin to. Where is she? She left. Tugon ngunit hindi matagalang di tanongin kung bakit ito naiyak. Why are you crying? Naguguluhang tugon nito, lalo na't hindi mampat-ampat ang pagluha nito. Jove talked to me. He feels like you're going to give him to his mom. Garalgal na tila boses na tila maging siya, apektado. Natigilan si Derek. Sa totoo lang, pinag-usapan nilang ibibigay niya si Jove sa ina nito kung gagawin ito ang mga kondisyong sasabihin. Gusto niyang ilayo muna ito habang inaayos pa nilang lahat. Hanggang may threat pa sa buhay nila, ilalayo niyo muna mga to. I told you about this. My life is in danger. Ayoko silang madamay. Wika nito. Natigilan si Heidi. May kinalaman ba kayo sa operasyon ng droga sa Kalakang Cavite? Diretsahang tanong dito. What? Of course not. Mabilis nagiit ni Derek. Inaral ni Heidi ang reaksyon nito. Mukhang nagsasabi naman to ng totoo. Pero bakit may hinala silang may kinalaman na mag-ama sa kasalukuyang operasyon ng sindikato ng droga? Tell me, Derek. Since kilala mo ko ng buo kong pagkatao, tell me. Anong kinalaman ng lahat ng mga gustong pumatay sa sindikato? Don't you know that Taka is holding a case against Attorney Darman de Sevilla? Bigay alam dito. Huminga muna ng malalim si Derek. Nabigla siya nang banggitin nito ang pangalan ni Taka. Ang sanggol na minsay nagpa-salamat nila. Anak ito ng mag-asawang Francisco, ang tunay na may-ari ng Villarica Pawn Shop at anak ng isa sa matalik na kaibigan ng ama. Muling naalala ang tagpong pirit niyang ibinabaon sa limot. Tagpong halos bumabangungot sa kanya gabi-gabi. Me and Dave are childhood friends. Our parents are best friends. Panimula niya. Lumingon siya kay Heidi. Matamantong nakikinig. I was 15 while Norman is 17. We played together and go to the same school. But since Norman is ahead of 2 years, he was graduating in high school when they had a retreatment to Zambales. We're about to go to church Sunday morning when some armed men caught us. Aniya. Tila muling nakikita ang lahat ng kaganapan nung sandaling tambangan sila ng ilang kalalakihan. Ginapos, piniringan at binusalan. Hintakot na hintakot siya noon, lalo na't nakikita ng mama niyang nahihirapan. Napuno ng kuryosidad sa puso ni Heidi na malaman ang lahat-lahat dito.
kung anong punot simula ng lahat ng agam-agam ng lalaki. Muli itong nagsalita. Ipinunta nila kami sa isang abandonadong bahay sa kung saan. Pagkatanggal ng aming piring doon nakita kong pamilya sa mga kaibigan ng aking papa, Senador Ramon Sevilla, at ang asawa nitong si Congresswoman Leilani Sevilla. Sila ang mga magulang ni Dave. Sa kabilang dako naman ay ang mag-asawang Francisco at ang anak nilang si Taka. Napasinghap si Heidi nang mabanggit nito ang pangalan ng kasamahan. Kaya mas lalo pa siyang naguluhan sa kung anong koneksyon ng lahat. Maswerte si Dave dahil hindi niya nasaksihan ang bangungot na yun sa buhay namin. Anitong batid sa boses ang paggaralgal. I was there when Benito came and lent a gun to Tito Ramon. Pabigat ng pabigat ang tinig nito. To kill their best friend Mariano, ang ama ni Taka. Tuluyang nabasag ang tinig nito gawa ng naiiyak na ito. Mahina ang loob ni Tito Ramon at hindi niya nagawang kunin ang baril at patayin ang kaibigan nito. Doon nagsimula kaming tutukan isa-isa ng baril sa ulo habang bumibilang si Benito. Buhay ng lahat, kapalit ng buhay ng buong Francisco. Nakita ang pagtas baba ng dibdib nito kahit na nakatalikod ito sa kanya upang ikubli ang pagluha nito. Takot na takot ako noon. Akala ko yun ang katapusan naming lahat nang kunin ang aking papang baril at nakiusap na siya na lamang gagawa noon. Muli itong napatigil. Maging si Heidi buhos ang emosyon habang nakikinig. Ang kaninang pagluha para kay Jove tuluyang bumuhos para naman sa lalaking nasa harap. Kaya pala ng isang gabing nakitang tila nananaginip dahil matinding bangungot na pinagdaraanan. Tingin ko kay Papa noon isang superhero. He saved us from death, kapalit noon ay ang kamatay ng buong Francisco. Anito. Kahit na luha, hindi niya napigilang tanungin kung bakit buhay si Taka kung pinatayin lang buong Francisco. Kung ganoon, bakit buhay si Taka? Dooy lumingon sa kanyang lalaki. Tuso si Papa. 2 baril ang pinakawalan niya sa mama ni Taka. All they know ng isang putok ay sa bata, sa sanggol. And good thing that time, Taka was sleeping. Buong akala ng tauhan ni Benito, patay na rin ang sanggol dahil puro ng dugo ang lampi nito habang yakap-yakap pa ito ng mama nitong nakandusay na. Di na malayo ni Derek na naikwento na palang lahat-lahat sa babae. Mula ng kupkupin nila si Taka hanggang sa paggamatay ng mag-asawang Sevilla na galing noon sa bahay nila. Yun ang simula na iniwan siya ni Dave. Buong akala kasi nito silang dahilan at may pakana ng kamatay na magulang nito. Katatapos naman ng graduation ni Dave noon, nang tuluyang pinagplanuhan ng mga ito ang gagawing operasyon upang buwagin ng sindikato katulong si Dante, isang NBI agent. Naging lingid ang lahat kay Dave pero sa akin hindi. Naririnig kong bawat detalye kahit 15 anyos lamang ko noon. Takot para sa kaligtasan ng aking papa ang bumalot sa akin, kaya napagpasyan kong pumunta sa veranda doon. Natanaw kong isang lalaking papalayo buhat sa aming bahay. Iba yung kabang umalipin sa akin noon, kaya mabilis ko silang tinungo sa sala. Natapos na rin sa meeting nila at nagpapaalam na mag-asawang Sevilla. Naginhawaan lang ako na makitang okay naman ang lahat. Ngunit kinamagahan isang balitang nagbigay kasagutan sa aking nakita kinagabihan. Muli itong tumigil. Grabe ang tensong umaalipin kay Heidi sa mga isinisiwalat ni Derek. Namatay ang mag-asawang Sevilla dahil nawalan ng prenong sasakyan ng mga to. Doon ko lang nakitang napuno ng takot ang aking ama, lalo na't hawak namin ng isang Francisco. Matapos ilibing ang mag-asawa, pinagpasya namin ibigay kay Norman si Taka dahil mas ligtas to sa poder nito. Ngunit, hindi nito maituloy ang sasabihin dahil maling bumuhos ang masaganang luha. Doon, malayang nakita ni Heidi ang pagtangis ng lalaki sa labis na kalungkutan. Kami ni Papa nagpasyang kausapin si Dave upang ibigay si Taka. Ngunit isang masamang balitang natanggap ni Papa buhat sa isang kakilala. Pinasok at pinagbabaril ang aming bahay at masaklap pa, ginahas at pinatay ang aking ina, maging ang mga magulang ni Rachel at Rochelle na siyang naiwan sa bahay ng mga sandaling iyon. Wika sa impet nitong pag-iyak. Doon naalala niya ang kwento ni Manang Bining noong nakita siyang nakatanaw sa bungalow ng bahay sa likod ng manson.